Emil, mga kapuso, alamin natin ang reaksyon naman ng mga magulang. Yung mga nagpapaaral sa mga bata tungkol dito sa mga pagbabagong nais ng Pangulo dahil nga meron tayong bagong DepEd Secretary. Nasa linya po natin si Ginoong Willie Rodriguez. Siya po ang presidente ng National Parent Teachers Association. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Welcome mo sa Palatuntunan. Nakapagpa-enroll na kaya si Ginoong Willie Rodriguez? Kati? Good morning! Good morning po, Ma'am Cathy and Sir Emil. No? Salamat po sa pag-imbita. Sabi ni Emil, nakapagpa-enroll ka na daw ba, sir? Aha. Yes po, nakapag-enroll na po ang aking anak ay nasa college na po. College na. Pareho tayo. Kayo. Nakapagpa-enroll na kayo. Okay. Sir Willie, ito nga, may mga nais na gawing pagbabago ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay nga ito ng pag-upo ng bagong DepEd Secretary. Isa na dito, yung pagiging simple ng curriculum. Ano po ang reaksyon niyo dito bilang magulang? At ano ibig sabihin nun para sa inyo? Ano, Kati? Isa po napakagandang desisyon po yan. At talagang kailangan lang natin din yung presidential decree. Kasi nga po, hindi po effective yung ating K-12. Ito po ay nakadesign sa pang-OFW. Siguro yung tama yung sinasabi ni BBM na kumuha ng special courses, gamitin yung TESDA for the basta ibalik na yung K-10, wag ng K-12. Okay, yung K-12 curriculum po, sabi ng Pangulo ay hindi daw po ito nakakapagpaganda o nakakapag-enhance ng employability o yung kakayahan ng mga graduate na makakuha ng trabaho. Yes po, ilang beses na po namin nabatikos yan during committee hearing sa Congress at sa Senate, na talaga pong ina-adjust po, may maraming pong suggestion dyan. Pero po ang pinakamaganda pong gawin yan is tanggalin na po. Kasi nga po hindi ka pakinabang at ang po dito, ang ating mga kumpanya po, hindi po tumatanggap ng mga senior high, graduate ng senior high. So hindi po effective, Yun po yung doon. At napakaganda po ng desisyon ni BBM na tuldukan na po ito. Sa tingin niyo po ay makakakuha ito ng suporta mula sa DepEd? Gayong ang uupo na si incoming DepEd Secretary Angara ay isa sa mga pangunahing sumuporta sa K-12 program. Ang palagay ko po, nasa Kongreso po kasi at saka sa Senate po yan, sa pag-aaral na po. At marami na pong tawag dito, survey namin, almost 90% na gustong tanggalin ng ating K-12. Ako. Ginoong Willie Rodriguez, may mga binanggit na punto si Pangulong Bongbong Marcos para mapag-igi yung sistema ng edukasyon sa ilalim mo ng kanyang administrasyon. Ang binabanggit niya yung pakikipag-coordinate ng gobyerno sa private sector. Hindi mo ba nabigyan ng pansin ito ng mga nakalipas na administrasyon, sir? Actually po, nabigyan po ng pansin yan, kaya nga po ina-adjust. Pero po ang naging resulta po at ayon sa pag-aaral at sa mga diskusyon na ginagawa ng ating mga eksperto dito sa Congress at saka sa Senate, talaga po hindi po ang employability po ay hindi po nasusunod, hindi po pwedeng sakripisyo ng ating malalaking kumpanya yung kung kukuha ka ng ng mga senior high instead of college graduate, yun po ang kinukuha nila. So talaga pong hindi naging epektibo itong ating K-12 at naging pahirap po sa magulang at saka sa ating mga estudyante, additional burden na hindi naman nagamit itong ating mga nakaraang. Tulad nga po, marami din po ang mga estudyante na talaga pong pagdating po ng college, ng pag-graduate ng senior high, wala rin pong trabaho. Isa pa ho sa binibigyan diin ng Pangulong Bongbong Marcos yung welfare ng mga guro at sa bilis daw ng teknolohiya may talaga napapag-iwanan yung mga guro dito sa bansa at kailangan ng retraining. Ano masasabi nyo rito? Yes po, dapat po talagang tutukan yan kasi nga po, at siguro po gawin na po yung ng DepEd, yung ating mga libreng mga pag-aaral sa mga teacher, kasi nga po yung mga sweldo po nila, imbis po magbayad ng 4,000, 5,000, nagiging hanap buhay po ng ibang ang nabibiktima po yung ating mga teacher, kasi nga kailangan po lagi mag-upgrade. So siguro po gawin na pong libre itong ating mga seminar, ating mga upgrading ng ating mga teacher, At karamihan nga po yung iba ay kulang din po sa teknolohiya at kulang po yung oras, kulang ng oras sa mga teacher, sa dami po ng trabaho at sa ating mga bata po kasi
sa sobrang dami ng subject, no? Hindi po nakakapag-concentrate. Kayo po bilang magulang, sabi niyo po ay nasa college na yung anak ninyo. So napagdaanan niya po niya yung K-12 na dagdag na mga taon sa kanilang curriculum. Dagdag bayad. Oo, dagdag taon, dagdag gastos. Hindi po ba nakakahinayang naman na pinagdaanan nila ito tapos yung pala tatanggalin? Actually po, yung sa panahon po ng K-10, mas marami po yung talagang dire-diretso na sa college. Pagdating ng 18 to 19, pwede graduate na po sila and then nagmamasteral yung iba. So ang ang K-12 po talaga pong hindi po kapakinabang. Dito nga sa amin sa mga public school PTA na talagang kapag nag-survey kami, ang mga sagot nila tanggalin po at minimal lang po yung yung gusto ng K-12 kasi nga po sila daw nakaranas na bakit daw magiging unfair at siguro kung talaga pong patatagalin natin na andyan yung K-12 hindi po talaga maganda para sa Pilipinas dahil ang kino-cope up po nito tawag dito yung ating mga OFW at ang ating naman Pilipinas is very linguistic marami tayong lingwahe at talaga ang second language natin is English na we can communicate with other countries. Yun po. Ang nais pa ng Pangulo na puntiryahin na Ginoong Rodriguez itong kalidad ng edukasyon pagdating sa Philippine history, di ba, Kati San Gabriel? Science and technology, engineering at yung mathematics. Yes po, yung pong ating mga tinatawag dito, yung ating science, mathematics, at and then yung ating Pilipinismo, at ang ating pagiging makabayan, medyo po nawawala, kaya nga dapat pong ibalik po yung history, tulad ng ating history ni Rizal, na dapat pong ituro at bigyan ng halaga. Sa ating naman mga curriculum, tama po, ang ating mga engineering, technology, IT, yan po yung mga dapat pong tignan kasi nga po andyan po ang mas malaki ang sweldo at saka regular na trabaho, hindi po tulad ng ating mga ibang mga courses na trabahador ka lang, so walang yung tapos po yung ating mga subject po, yung ating mga graduate na mga bata, graduate ka ng engineer, mapupunta ka sa QMart, sa Jollibee, so yun po dapat ang mga bigyan ng halaga at pansin. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Willie Rodriguez. Have a blessed weekend, sir. Thank you. Thank you, Ma'am Cathy, Sir Emil. Thank you po. Ating po nakapanayan, Willie Rodriguez, ang presidente ng National Parent Teachers Association. Ito ang Super